Hello mga ka-IT! Okay, so doon sa in-upload natin na Cisco Packet Tracer Tips, may nag-comment dito, isa sa mga ka-IT natin. Sir Don, ito si Sir JR Gamu-Gamu 5678. Sir Don, paggawan po ng video, if ano best answer kapag tinanong ako ng interview, if bakit may gumagamit ng static, kung meron naman na DHCP na less manual configuration, which is a very, very interesting and good observation. Okay, mga ka-IT. So sa mga ka-IT, well, isa sa mga reason kung bakit nagko-configure tayo ng static IP address kahit meron naman tayong DHCP is for consistent access or continuous access. Okay, so pakita natin yan. Paano yung ka-IT? Pwedeng pa-explain pa? Okay, so mga ka-IT may topology tayo dito. Okay, so meron tayong router. Okay, si R1, si S1, si printer 0, tsaka si Arnulfo. Okay, si Arnulfo, okay, meron siyang computer na may IP address na nakuha niya via DHCP. So, ang IP address ni Arnulfo is 192.168.1.100. Subnet mask niya, /24. Gateway niya, si R1, 192.168.1.1. Automatic yan. Okay? So, si printer, okay, kinonfigure natin siya as static IP. Okay, static IP si printer, syempre. Bakit? Si R1 static din. Bakit? Kasi, kailangan ng continuous access eh. Si Arnulfo, kukonect siya sa printer, kailangan nating iset up yung PC ni Arnulfo para kumonect sa printer. Para makapag-connect siya sa printer, kailangan natin ng IP address ni printer, which is si 192.168.1.5. Okay, ganun din si Arnulfo. Kapag gusto niyang lumabas or pumunta sa internet, okay, kailangan niya ibigay sa default gateway, which is si R1, 192.168.1.1. If, for instance, mga ka-IT, si R1, okay, yung 192.168.1.1, at si printer, okay, na may IP address na 1.5, if DHCP sila nakasetup, okay, at let's say for example, namatay si printer or restart si R1 or may dumagdag na mga computer. Okay, let's say for example, naalis si printer 0, tapos may kumonek na panibagong computer. May tendency, okay, na yung PC or yung mga bagong kokonek is makukuha yung IP address ni 1.1 or makukuha yung IP address ni 1.5 kung naka-DHCP tayong lahat. So, ang purpose nito mga ka-IT, in case lang na kunwari si R1 mag-restart, pagbuhay niya, dahil naka-static IP or naka-manual configure ang IP address niya, hindi magbabago yan. So, si Arnulfo, hindi magbabago yung settings niya, hindi natin kailangan palitan yung default gateway, which is as is pa rin, si R1 pa rin yun. Ganun din, kapag nag-restart yung printer, okay, pag nag-reboot ulit yung printer, nag-on ulit siya, okay, hindi magbabago yung IP address ni printer kasi, okay, naka-static IP address yung configuration ng printer. So, si Arnulfo, yung settings niya doon sa printer connection, hindi mo kailangang palitan ng ibang IP address kung naka-static naman si printer 0. So, yun yung basic explanation kung bakit nagko-configure tayo ng mga static IP address. Okay? Kino-configure din natin yung static IP sa mga CCTV natin, sa mga DHCP server natin, different types of server natin. Naka-static yung mga yan. Okay? So, hopefully mga ka-IT, may natutunan na naman kayo. Paki-share na to sa mga IT student, yung mga major in network administration, para mag-upload pa tayo ng maraming videos mga ka-IT.